Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos mag-resign bilang DepEd Secretary na tila hindi man lang pinagtanggol ng Pangulo at tila gamitin umano sa eleksyon para manalo. Vice President Sara Duterte mas lalong minahal ng taong bayan at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi man ito direktang sinabi ang dahilan kung bakit nagbitiw ito sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary. Vice President Sara Duterte mas lalong minahal ng taong bayan dahil sa unang quarter na ginawang survey ng Oculum Research and Analytics. Vice President Sara Duterte nanguna sa resulta ng survey sa pagkapangulo sa taong 2028 national election matapos makakuha ito ng 42% na sinundan naman ni Senator Rapi Tulfo ng 17%, pangatlo naman si Leni Robredo na may 10% at pang-apat si Isko Moreno na nakakuha lamang ng 4%. Hindi nga raw kawalan sa posisyon ni Vice President Sara Duterte ang umalis bilang gabinete ng Administrasyong Marcos. Bagkus mas lalo itong nagpaangat sa approval satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa naging post ni Jason Sa. Pakiusap po, huwag na natin masyadong i-share ito sa ating iba't ibang social media platform kasi nagmumukhang masyadong bobo na yung mga insaymada, abodo, tambangag vloggers, troll farmers, at yung kanilang principal sponsor and benefactors. Please lang po, huwag muna ninyong ipopost iyong latest Pulse Asia survey result kasi kahit anong paninira nila sa Vice President, her approval and trust ratings is 2 times higher than the Dame Tiger of North and many times higher than the obsessed man from Leyte and a resident of Dasma, Makati. And go. At ngayon, malaya na nga si Vice President Sara Duterte kaya muling binalikan ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nang ligaw ang Administrasyong Marcos noon kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa post ni Jason Sa, ito ang matatag na leader. Kapag nagsalita, nakikinig lahat para sa bayan ng lahat ng usapan. Noong hindi na niya masikmura ang mga nangyayaring katarantaduhan sa gobyerno, minarapat na niyang layasan itong dalawang nagpapanggap na public servant. Former Senator Marcos and Kong Romualdez went to Davao City to seek the help of Mayor Sara Z. Duterte for 2022 election. Ang usapan noon, maglingkod ng marangal sa taong bayan. The posture pa lang, makikita mo na kung sino ang matatag at marangal na leader ng bansa. Si Inday Sara mula noon hanggang ngayon, walang pinagbago. And co. Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaing at komento patungkol sa pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Panuuri ng full video. Gusto kong i-share sa inyo ang reaksyon ng iba't ibang political leaders sa ating bansa tungkol sa pag-resign ni VP Sara as DepEd Secretary. Okay, ito. Unahin natin ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung na-demote si PGMA na senior House Speaker, Senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimot ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido. Lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus,
I am not in a position to give a statement. At least nagsalita. Ano? Kaya lang tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Kaya nga hindi na siya nakapunta sa Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. May karamdaman na to a point na mayroong mga nagpakalat ng fake news na pumanaw na daw siya. So kahapon ba yon, nag-vlog na lang si Senator Bongo, sabi niya na, sabi ni PRRD, buhay pa ako, I'm old but I'm still alive. Sabi niya. Yung mga nagpapakalat ng fake news na yan, humanda sila, baka mamaya kasuhan sila ng I don't know kung anong pwedeng kailang wala namang binanggit nga kasuhan. Basta buhay na buhay si PRRD. Kailang dahil sa edad, as much as possible na siya sa politika, hindi na masyadong maging prante. Baka ito pa ang rason na nag-resign na lang si BP Sara para si Tatay Digong magpahinga at ang mag-lead sa oposisyon si BP Sara na plus. Okay, bantayan natin ito. Si PGMA, kasi bata-bata pa si PGMA, mga ano bang edad? 70s. Malakas pa si PGMA. So, ito, sana magtandem PGMA and BP Sara sa ito na, election time na 2025. Sigurado gagalaw yung dalawa na yan. So, abangan. Okay, sino pang mga nagbigay ng payag? Senator Amy Marcos. Sabi niya, my trust and confidence in our friendship and in your kindness and integrity remains the same. I am with you in every step of the way in this fight for our country. Okay? So malaman din itong sabi ng kanyang BFF. May mga bumabatikos kay Senator Amy na parang salita lang daw, walang masyadong gawa. But then when it comes to her friendship with the Vice President, there's no question about it. Best friend talaga sila. And alam ko hindi pababayaan ni Senator Amy itong si BP Sara. Wala lang, naiipit lang, torn between two lovers si Senator Amy dahil kapatid niya yung nasasangkot But alam naman niya na dahil sa, alam nyo na, yung mas makapangyarihang tao sa presidente, yun ang nanggugulo. Kaya kawawa, naiipit si Senator Amy. Salamat Senator Amy sa iyong unwavering support kay BP Sara. Okay, si Attorney Panelo naman, anong response niya? Nako, maraming natutuwa. Sabi niya, siya natutuwa. DDS, Duterte supporters, tuwan-tuwa. Bakit? Kasi pabulusok na ang popularity o rating ng presidente. Ngayon, kung si BP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. So, I agree I agree dito sa pananaw ni Attorney Panelo na wise move ang pag-resign ni BP Sara para hindi maapektuhan sa pagbulusok ng rating ni PBBM. Okay, yung narinig ko kay Attorney Roque, ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang
approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya. Umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetti pababa ng pababa, lalo na si Speaker Romualdez. Paano? 31% yung kanyang approval, ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating. Malapit ng mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Okay. Isa pa, itong si Larry Gadon, pumapil na naman. Ano sabi ni Larry Gadon? Ang pagre-resign daw ni BP Sara, kasalanan. Nino? Kasalanan ni PRRD at ang mga hired vloggers. Meron daw binabayaran ng mga vloggers. Na, anong sinasabi? Palagi daw na tinatawag na bangag ang presidente. Of course, si PRRD nagpasimuno niyan. Di, maraming vloggers na ganon na rin ang kaya kasalanan daw ng mga hired vloggers at ni PRRD kung bakit nag-resign si BP Sara. Ano bang klaseng pag-iisip nitong Gadon na ito? Anyway, wag na lang natin masyado, basta ganon ang statement niya. Okay, si naman dating presidential Commissioner Belheka, Anti-Graft Commission, sabi niya pagre-resign ni BP Sara ay dahil sa tension between Marcos and Duterte. Para hindi siya maipit sa tension, para hindi siya maalanganin sa kanyang pronouncement, mas mabuting nag-resign na lang. At ngayon, wala nang pumipigil sa kanya dahil wala na siya sa administrasyon. Okay? So, yun po ang mga comments ng mga taong nasa politika tungkol sa pagre-resign ng BP. Yung mga maalala natin na mga ginawa o sinabi ni Senator Amy, mag-comment kayo dyan, yung mga memorable na binanggit niya patungkol sa kapatid niya o yung mga pangako niya. I'll try my best na basahin ko. Okay, ngayon, kahapon nga ay tuluyan nang nag-resign si Inday sa NTF-ELCAC at sa Department of Education, mga palangga. So kasabay niyan, talaga namang pinag-usapan ng buong bayan at yung iba, yung kampo ni Lisa na tuwang-tuwa sila. Okay, yung kampo niya. Pero hindi nila alam habang natutuwa sila na wala silang kamuwang-muwang dahil wala naman talaga silang connection dun sa loob ng snake pit. Hindi nila alam na nag-jujug-juga na naman si Bangag at saka si Lisa. Okay? Sino nagsabi sa akin yan? Di nasa loob mismo na sukang-suka na sa kanila. So nag-away ang dalawang salot sa lipunan at nagpa-meeting kung ano yung kanilang counter dito kay Inday at kung ano yung pwede nilang gawin para sa kanilang mga black propaganda. So, alam niyo na po yan, last year pa nagsimula yung mga black propaganda na yan. Even mismo si Liza Tanas ay nagpa-interview kay Taberna kung saan na mukha siyang pinulot lang talaga sa pusali yung kanyang drama doon na pamasa-masa pero hindi talaga masa masang mandorobo yung itsura niya doon. Okay, punta tayo dito sa opisyal muna na mensahe ni Senator Amy Marcos. Okay, sabi niya dito, 21 hours ago, right after na mag-declare si Inday ng kanyang resignation sa gabinete ng mga bangag, ito na nga ang sinabi niya. Ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Hindi kailanman magmamaliw. Di ba may kantang gano'n? Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Di ba? Parang gano'n yan. Hindi magmamaliw. Kung sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. Hahakbang na ba si Senator Amy bilang isang maisog? And now, by the way, ipaalala niyo po sa akin at babasahin natin lahat yan yung mga hinaing ninyo kay Senator Amy para marinig niya. Nanonood yun. Alright? For sure. Sabi niya, ako ay isang kasama
Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban. Dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Ngayong gabi may bubukelya ako sa inyo. I don't know, baka nabanggit ko sa dami kasi binubuking natin dito mga palangga. Hindi ko na mabilang. Okay? Pero ano yung statement ni Senator Amy? Kung inyong hihimayin ang aking pagmamahal at pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Ano ba yung magmamaliw? Bigla ko, teka lang, i-translate nga yun natin yung magmamaliw. Okay? Para mas magkakaintindihan tayo. Masyadong malalim. Mawawala, di ba? Hindi magmamaliw, mawawala. Okay? So ibig sabihin nito ay pinapakita niya yung suporta niya kay Inday. Sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. So sa bawat hakbang ni Inday ay sasamahan daw niya. Lingid sa inyong kaalaman, okay, talagang yung friendship nila is ganito. Okay? Talagang, alam niyo, nung nakita ko yan una si Inday noong 2017 sa kasal ng anak ni Senator Amy na si Michael sa Ilocos na ako inimbitahan. Talagang close yan sila. I mean, hindi ko naman nakita na sobrang close, but doon ko nakita yung friendship nila. Okay, since ganyan yung statement ni Senator Amy, so ito po'y hudyat na suportado niya si Inday hanggang sa dulo kung ano man yung gagawin niya at ilalaglag ba niya yung kapatid niya at ilalaglag niya o siya yung malalaglag. Ganito lang yan, Senator Amy. Okay? Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, nabobolja kita, nabobolja ka namin kasi hindi mo kami pinaglalaban. Kasi hindi mo ginagawa yung sinabi mo na ang gusto mangyari ng tatang mo. Okay? Sabi ni Jerry, wag magtiwala. Okay, ngayon ito lang yan. Mga kababayan, kasi may mga bagay-bagay na hindi nyo alam at yung iba alam ko. Alright? Ganito. Ang gusto ko, narinig mo to, Senator Amy, nababasa mo naman, okay, na nababasa mo naman yung sentimiento ng tao. Alright? So, mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag at buong pamilya mo. Kasi, nung kinampanya mo, okay, nung niligawan mo si Inday, when I say ligawan, di ba, kinuha nyo yung kanyang puso para mag-tandem kay Kuting. Alam mo na, ito po yung nakarating sa akin, ganito kasi yan. I don't know kung naikwento ko ito. Pero ikwento na natin kasi total, tuloy-tuloy na ito. Ganito kasi yan mga palangga, ayon sa ating puting ahas. Ang mangyayari kasi ganito, dapat ang magpapatakbo ng gobyerno, 'di ba? Si Kuting ang mananalo, si Inday ang vice president. Si Amy ang magiging kumbaga pinaka-alter ego ng kanyang kapatid. Maganda naman 'yun kung 'yun ay para sa Pilipino. 'Yun po ang naging usapan diyan. Kaya si Inday napapayag na makipag-tandem kay Bangag Jr. dahil sa kanilang mga usapan ayon sa puting ahas na pabubutihin nila, gagawin nila yung pagbangon at unity team. Yun talaga, in fairness, yun po yung intention. Alam ko yan before pa. Hindi ko lang kung nakwento ko na to, o baka ngayon ko lang, o baka bangag lang ako ngayong araw na to dahil sa kaka-edit ng picture. Anyway, so yan po yan. So dapat kasi, hindi makikialam si Liza Tanas. Pero, nadenggoy sila ni Liza. Nabudol sila dahil imbes na yun ang usapan na patatakbuhin nila, na-mention ko na, sabi ni Joma, okay? Ayusin nila yung unity team continuity from the Duterte at kukunin nila yung mga mabubuting nagawa ng tatay ni Senator Amy at nagawa ni Pangulong Duterte, yun ang i-apply nila dapat sa Pilipinas. Okay? Yun ang sinasabi at si Kuting, at siya yung magiging, ang advisor niya is si Amy. Wala namang masama na mag-a-advise. Alam mo, wala namang masama kung si Liza ang yung advisor ni Marcos Jr. Kung para sa tama yung kanyang advisor. Alam mo, para sa akin, walang masama kung si Liza ang talagang nagdedesisyon in terms of ganito. Kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. Alright? So yan. Ngayon mga kababayan, kaso lang tinraidor sila ni Liza, di ba natala ninyo, even itong si Senator Amy ay nagre-request ng helicopter para sa kanyang charity, hinaharang ni Liza kasi insecure nga siya. Si Amy mismo nagsabi niyan sa akin through text messages sa Viber in 2022 na insecure si Liza sa kanya. Talagang meron silang hidwaan na ganun, but ito lang ang sa akin. Okay?
Ang dami nang sinabi ni Senator Amy na, oh, yung kapatid ko, 'di ba, nagdasal pa doon kay brother Joey Villanueva. Sabi ganoon, oh, hipuin niyo po ang kapatid ko na siya ay napapaligiran ng demonyo, ganyan-ganyan, 'di ba? So galit yung taong bayan, galit kayo. Okay? O sabi ni Rosalita, I agree, okay lang si Lisa for good para sa to all of us, pero sarili niya inunan niya. Exactly. Kasi kaya nga may mga cabinet secretary si Marcos Jr., ang presidente, hindi lang naman siya ang nag-iisip sa lahat ng bagay. Kaya nga tignan ninyo, kaya may mga cabinet kasi hindi naman si Marcos Jr. ang magdedesisyon at yun yung mga what you call it, yung mga pinapipirmahan sa kanya mga papeles, whatever, kung ano man yun, ay naisala na ng kanyang cabinet secretary. So wala akong problema sa akin talaga kung si Amy ang kanyang alter ego, kung si Lisa o sinong demonyo, as long as for the people. Kaso lang, mga kababayan, ito ngayon ang challenge natin kay Senator Amy. Tama kayo, nabudol niya tayo. Pero pwede niyang i-redeem ang sarili niya. Okay? Hanggang June 30 na lang. Okay? Pwede niyang i-redeem o before June 30 kasi, di ba kayo ay hingi ng hingi. Mahalika, nasa na yung video, ganyan. Actually, alam na Senator Amy kung kanino yun o kung sino-sino may hawak nun. Pwede ko sabihin yun sa inyo pero hindi ngayon. May sumisit-sit. Parang sitsiritan. Alright? So mga kababayan, eto yan. Okay? Kaya Senator Amy, kung naririnig kung totoo itong sinasabi mo, mamili ka. Ilalaglag mo ang adik mong kapatid o kasama ka sa paglaglag, kasama ang taong bayan na ibabalusok namin kayo sa Kumunoy. You have to redeem yourself kasi ang issue ngayon hindi na ito tungkol sa inyong vested interest. If you love your people, na sinasabi mo, nagkakagulo na sa South China Sea. Nagkakasakitan na. At the moment na umiglap ang kaguluhan, buburahin tayo sa mapa. Kung hahayaan mo, Senator Amy, na tikisin dahil sa dugo na nanalaitay sa'yo, dahil kapatid mo, over sa 100-something million Filipinos. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, di ba? Let's talk about timeline. Kasi we all know that they're waiting for June 30th, maka 2 years si Inday. Okay, fine. Pagbigyan natin. Number 1, ang laki ng kasalanan ni Senator Amy sa bayan nang pinatakbo niya si Marcos Jr. na ito ay addictus benedictus. Ulitin ko, Senator Amy, harapan, alam mo na lumuhod ka kay Pangulong Duterte, maraming nakakita nun, nung ikaw ay nakiusap na wag nang isama si Kuting sa narco list kasi baka pwede mong kausapin na magbagong buhay. Pero hindi, nagkamali ka, nabudol din si Pangulong Duterte. Simula nung lumalaki si Marcos Jr., alam mo na addict siya. At alam mo din, alam ng mga kamag-anak mo, na galit din ngayon sa kay Marcos Jr. Kaya, alam naman natin, lahat tayo ngayon buwisit sa pangalang Marcos, di ba? Pero in fairness, may mga Marcos na galit din. Okay, sa father's side, ni Bangag Jr. dahil sa ginagawa niya, for your information. So ngayon, Senator Amy, alam mo na si Marcos Jr., ang kapatid mo, ay walang kwentang anak. Di ba nakalagay nga yan sa diary ni Marcos Sr. na ang pinaka-problema niya, pinos ni Sandra ng Maisog, Canada, ng Vancouver. Nakita ko yun na ang pinaka-worry nila, yung kanyang anak na si Bangag na addict, na lazy. I think yun. Comment ka nga dyan. Diyan ka. Ano eksaktong comment dyan? So anyway, alam mo, Senator Amy, na nung tagumatayon ang tatay mo, tagumatayon, nasa deathbed siya, dying na siya, hinagilap niyo pa si Marcos Jr. kasi para siyang kangkarot na pakalat-kalat dahil addictus benedictus nasa barkada, bangag na bangag, at last few minutes ng bago bawian ang tatay, ang iyong ama, ang inyong ama, doon lang siya dumating. Hinanap nyo pa. Hindi mo pwede pa sinungalingan yan. Okay? At alam mo na rin na ang mga Romualdez, galit na galit ang tatay mo sa pamilya ni Martin Romualdez, hindi nga yan siya makapasok sa bahay nyo sa Makiki, Hawaii. Tama? Dahil
ang mga Romualdez ang sinisisi ng tatay mo kadahilanan ng pagbagsak niya. At ngayon, sinong sisisihin ninyo? Di sarili ninyo. Dahil ang kapatid mong bangag at walang backbone na tinotolerate mo ay patuloy na ginagagot. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!